여러분 안녕하세요. 오늘 통역 없어요. Magandang umaga po sa ating lahat. 사무엘상 15장 1절부터 9절까지만 읽겠습니다. 이야기가 너무 길 것 같아서 1절부터 9절까지만 읽겠습니다. Babasahin po natin ang aklat ng unang Samuel, chapter 15, mula verse 1 hanggang verse 9. Hanggang verse 9 lang po yung basahin natin dahil medyo mahaba ang kwento. 예배 끝났으면 저거랑 여기 어디로 오셔야 되니까. Basahin ko po verse 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang bahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan niya ang ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umakon mula sa Ehipto. Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Juda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa Libis. At sinabi ni Saul sa mga Sineo, kayo'y nagsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Malisita, baka kayo'y lipulin kong kasama nila. Sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahong mula sa Ehipto. So kayo'y umalis ang mga Sineo sa gitna ng mga Malisita. At sinaktan ni Saul ang mga Malisita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Malisita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinaghinayangan ni Saul at ang bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yung mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. 여러분들 이렇게 인터넷으로 만나니까 좀 새로운 마음이 듭니다. Kaya para sa akin, naninibago po ako na nakita na naman tayo sa internet. 저는 여기 지난 월요일 날 와서 지금 이제 딱 일주일 됐죠. Kaya noong nakaraang Lunes po ako nakarating dito, isang linggo na ang nakalipas. 제가 여기 캠프 칩으로 와가지고 일주일 내내 땀을 얼마나 흘렸는지 1년치 땀을 일주일 안에 다 흘린 것 같을 정도로 날이 덥네요, 여기가. Kaya pumunta po ako dito bilang chief ng camp, kaya sa tingin ko sobrang buhos ako ng pawis, yung pang isang taong kong pawis na buhos ko na. Sobrang init kasi dito. 어쨌든 어제까지 우리가 준비를 뭐 90% 완료를 했고 이제 내일 오전에 마무리 준비하고 하면은 이제 내일 오후부터는 이제 본행사를 시작하게 되었습니다. At hanggang kahapon, na tapos na po namin ang paghahanda, hanggang bukas ng umaga, ang gagawin na lang namin ang huling paghahanda para sa hapon ay magsimula ng gawain. 여기 시엠이앱이라는 장소인데 프놈펜이 아니고 프놈펜에서 차를 타고 5시간, 6시간 와야 되는 곳입니다. 마치 우리 마닐라에서 바교 정도 되는, 바교보다는 좀 멀겠네요. 그 정도 되는 거리입니다. Kaya yung lugar na kinaroroonan po namin ngayon, nasa Siem Reap kami, wala kami sa may Phnom Penh. Mula sa Phnom Penh, siguro mga 5 o 6 na oras kailangan pang bumiyahe. Kaya kung iisipin natin sa Pilipinas, siguro konting mas malayo kaysa sa Baguio mula sa Manila. 여기 이제 시엠일리앱이라는 곳이 여기가 무슨 말이냐 하면은 시엠이 옛날에 해국을 일컫는 시암, 시암이라는 뜻이고 리앱은 이겼다 그런 뜻인데 태국을 이겼다 해서 생긴 도시가 이제 시엠 리앱입니다.
Kaya itong syudad na Siem Reap, ibig sabihin po na to, yung Siem, ibig sabihin nito, ito yung parang navy, yung ganun sa pagdirigma sa dagat, ganun. Tapos ito yung Thailand, yung nakatabi niya, kaya yung pangalan ay Thailand. Tapos yung Reap naman ay nakapanalo. Kaya itong syudad na to ay natayo nung natalo ng Cambodia ang Thailand. 어, 여기가 뭘로 유명한지 아십니까? 앙코르와트로 유명한데요. Kaya alam niyo po ba kung saan ito sikat? Ito ay sikat dahil sa Angkor Wat. 앙코르와트가 세계 7대 불가사의 중에 하나입니다. Yung Angkor Wat, isa siya sa 7 wonders of the world. 많은 사람들이 여기에 관광을 많이 오는데 우리는 아직 앙코르와트 저는 몇 년 전에 한번 가보고 여기 우리 여러 교회에서 왔는데 다들 앙코르와트 가보고 싶어 하더라고요. Kaya sobrang marami pong mga tao pupunta sila dito para bumiyahe sila para makita nila yung Angkor Wat. Ako mga ilang taon nang nakalipas na nakita ko yung Angkor Wat, tas hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. Marami sa iba't ibang mga syudad ay pumunta sila dito kasi gusto din nilang makita yung Angkor Wat. 내년에는 여러분들 캄보디아 와서 앙코르와트 구경도 하고 그렇게 하십시다. 알겠습니까? Kaya sana sa susunod na taon, sana kayo rin po makapunta sa may Cambodia para maglakbay din tayo, makita din natin yung Angkor Wat. Okay po ba? 이 IYF 안에서는 많은 해외 여행을 할 수 있는 기회를 제공해 드리는데 여러분도 같이 태국 캄보디아에 참석하면 좋겠습니다. Sa loob ng IYF, sobrang marami tayong mga pagkakataon na binibigay para makabiyahe tayo sa ibang bansa. Kaya sana kayo din, makabiyahe po kayo sa ibang bansa tulad ng Thailand at Cambodia. 어제 우리 링컨 졸업식인데 제가 시간이 없어가지고 짬짬이 한 번씩 이렇게 들어가 봤는데 제가 다 보지는 못했습니다. 그렇지만 우리 링컨 학생들 졸업을 축하합니다. Kahapon, alam ko po na nagkaroon ng graduation ceremony yung Lincoln School students at dahil meron din kaming busy na schedule dito kaya sandali-sandali lang ako nakapasok kaya hindi ko nakita ang buong ceremony pero malaking congratulations para sa mga Lincoln School students. 10명이 졸업했는데 다 하고 3명 남았다는데 그것도 참 좋은 것 같아요. 10명이 다 남아도 좋지만은 7명은 이제 자기 지역으로 돌아갔는데 그곳에서 또 복음의 뿌리가 내린다면 얼마나 좋겠습니까? 여러분들 믿음 안에 잘 살게 되기를 바랍니다. Kaya 10 yung mga estudyante na graduate kahapon, tapos dun sa may 10, 3 lang po yung natira dito sa may Fairview. Maganda sana kung lahat ng 10 ay matira, pero sa tingin ko yung maganda rin na 3 lang yung natira at yung 7 ay umuwi para sila din pumunta sa sarili-sarili nilang mga lugar at dun sila mag-uugat ng ebanghelyo sa kanilang lugar. Kaya sana tayo, magkaroon din po tayo ng pananampalataya na ganun ang mangyayari. 우리 링컨의 학생 숫자는 작아도 이 가성비가 아주 높은 학교인데 작년과 올해 연속 2년 UP 합격자를 낸 학교입니다. 그죠? 아주 훌륭한 필리핀 최고의 학교죠. Yung Lincoln School, di ba? Ito ay sobrang maliit na school lang, pero sobrang sulit na sulit. Kasi last year, tapos ngayong taong ito, 2 taon sunod-sunod ay meron tayong estudyante na nakapasok sa UP. Ganong klaseng school ang Lincoln School. Gumagawa ng mga estudyanteng pumasok sa UP. 예, 남아있는 우리 11학년들도 이제 내년에 또 UP 합격하도록 합시다. Kaya sana yung mga grade 11 students, nag-graduate po next year, sana makapasok din kayo sa UP. Okay po ba? 예, 그래서 우리가 이게 최고의 학교라는 명성을 이어가도록 합시다. Tapos gawin po natin ng lahat para mapagpatuloy natin yung reputasyon na yung Lincoln School, yung Philippines' best school. 그리고 미라자매 여기 5천원 왔는데 제가 또 없네요. 미라자매는 올 때마다 제가 없을 때 오더라고 희한하더라고요. Nabalitaan ko rin na nandyan din po si Sister Mira. Laging kakaiba na pag pumupunta siya, lagi akong wala. 예, 다음에 아마 올 때도 미라자매 온다면 제가 어디 없을 것 같아요. Kaya sa tingin ko, mula ngayon sa susunod din, pag mababalitaan natin na darating sa Pilipinas Sister Mira, wala na naman ako noon. 우리 미라자매가 얼굴이 환하게 밝아가지고 작년에보다는 훨씬 더 예뻐졌고
복되게 사는 거 보니까 너무 감사함이 있습니다. Pero nakita ko po na sobrang naging maliwanag yung mukha ni Sister Mira. Sa tingin ko kaysa sa last year, naging mas maliwanag pa yung kanyang mukha. Nakikita ko na sobrang masaya ang kanyang buhay. Nagpapasalamat po ako. 교회라는 것이 얼마나 신비한 것인지 우리 미라 자매만 봐도 교회의 축복이 뭔지가 훤히 보이죠. Mapansin lang natin kung paano yung buhay ni Sister Mira. Di ba nakikita po natin kung gaano kalaking pagpapala yung buhay sa loob ng iglesia. 여러분들이 깨달았는지 모르겠지만은 하나님은 모든 당신의 축복을 어디에다가 감추어 놨냐면은 교회에 감추어 놨다는 사실입니다. Hindi ko po alam kung napapansin ninyo, pero yung lahat ng mga pagpapala na meron ng Diyos, tinatago niya ito. Tinatago niya ito sa loob ng iglesia. 그래서 이 교회라는 것을 깨달으면 그만큼 신앙이 복되고 아름답다는 걸 여러분들이 믿게 되기를 바랍니다. Kaya sana magkaroon din po kayo ng pananampalataya na sa pagiging konektado dito sa loob ng iglesia ay sobrang malaking pagpapalang naghihintay na dumating sa inyo. 우리가 성경을 읽어보고 또 성경 속에 들어있는 이야기를 하나하나 살펴보면은 복을 받는 사람들이 어디에서 복을 받는가가 보입니다. Habang tayo po ay nagbabasa ng Biblia at napapansin natin kung yung mga taong napapagpala, paano ba sila napapagpala ay nakikita natin. 항상 성경은 우리에게 한 장소를 보여주고 있죠. Yung Biblia, lagi po pinapakita sa atin ang iisang lugar. 최초에 보여준 장소는 에덴 동산이었죠. Yung unang lugar na pinakita po sa atin ay yung Hardin ng Eden. 그 다음에 하나님이 보여준 장소가 가나안이죠. Tapos yung pangalawang lugar naman na pinakita ng Diyos ay yung Canaan, di ba? 그렇죠. 그 Tama po 다음에 ba? 이제 이스라엘이라는 그 나라의 예루살렘을 또 보여줬죠. Tapos yung sumunod naman, dun sa bansang Israel, ay pinakita niya sa atin ang Jerusalem. 그 다음에 예수님이 오시고 승천하신 이후에 교회라는 것을 보여주었습니다. At pagkatapos dumating si Jesus at siya ay bumalik, ay pinakita niya sa atin ang lugar ng iglesia. 예, 바로 앞에 이야기한 것들은 전부 다 오늘 우리가 속해 있는 교회의 그림자입니다. 그림자. Kaya yung mga lugar na binanggit ko po ng nauna, ito naman yung mga nagsisilbing anino ng iglesia ng kasulukuyan. 실제 우리가 말하는 교회는 보이는 형상이 아니고 우리 교회 건물이 교회가 아닙니다. 보이지 않는 하나님의 나라가 교회입니다. Yung iglesia po na tinutukoy natin dito ay hindi yung forma o yung anyo ng iglesia na nakikita natin sa mata natin, pero ito yung iglesia ng Diyos. 그래서 유일하게 볼 수 있는 교회의 모양이 뭐냐면은 여러분과 나 같이 모여 있는 이 모임이 바로 교회입니다. Yung tanging iglesia na makikita po natin sa mata natin ay kayo, ang pagtitipon ninyo, at ako, ang ganitong pagtitipon natin. 그래서 여러분들이 예수님의 이름으로 모여 있는 형제자매들의 이 모임을 무시하면은 그만큼 여러분들이 인생이 하나님과 거리가 멀어지면서 또 많은 불행이 나타나게 된다는 겁니다. Kaya habang sa buhay ninyo ay kung nangyari na minamalit ninyo ang ganitong klaseng pagtitipon ng mga kapatiran at kasama ni Jesus, kung gano'n mapapansin ninyo, maraming kanungkutan sa buhay ay darating sa inyo. 그 사도행전 읽어보면은 날마다 모이기를 힘쓴다는 말이 교회가 가장 귀중한 이 땅에 세워진 하나님의 거하시는 장소이기 때문에 날마다 모이기를 힘쓰는 이유가 바로 거기 있는 겁니다. Kaya dun sa may aklat din ng gawa ay binanggit na araw-araw ay nagsisikap para magtipon araw-araw. Ang dahilan noon ay dahil ito yung tanging anyo ni Jesus na nandito sa lupa. 저도 처음에 구원받고 내리 3년 동안 하루도 안 빠지고 모임에 참석했습니다. Nung ako din po ay naligtas, nung bagong ligtas ako, 3 taon, hindi ako ma-absent araw-araw pumupunta sa mga pagtitipon.
예, 그 3년 동안 주님께 받은 축복은 말로도 할 수가 없습니다. At itong pagpapala na natanggap ko sa 3 taon na yun ay talagang hindi ko mababanggit sa mga salita sa sobrang laki. 그 이후에는 이제 인생 자체를 주님에게 드려버렸습니다. At pagkatapos noon, yung buong buhay ko naman ang aking inalay sa Panginoon. 그리고 40년이 흘렀는데 Ngayon, 40 taon na ang nakalipas. 여러분들이 저를 볼 때 저 사람은 망했다 그렇게 보입니까? 저 사람은 참 축복을 받았다 그렇게 보입니까? Pag napapansin po ninyo yung buhay ko, tapos kung kayo nga ang magsubok ihatol ang aking buhay, sa tingin niyo po ba, masasabi ninyo na yung buhay ko ay sobrang bumagsak o sobrang napalad? 여러분들이 아이고 저 아브라함 나 보니까 너무 불쌍해 죽겠다. 왜 저렇게 살지? 그런 마음이 듭니까? 아니면 야 진짜 다른 건 몰라도 아브라함 남은 하나님에게 복을 받은 것이 너무 분명하다. 그렇게 보입니까? Sa paningin niyo po ba, pag mapapansin ninyo, pag makikita ninyo yung buhay ko, masasabi niyo po ba na sobrang kawawa naman yan si Abraham Nam, sobrang bagsak na bagsak siya sa buhay? O masasabi po ba ninyo na sobrang mapagpala ang ganitong buhay na binubuhay ko? 저는 아무것도 한 일이 없어요. 아무것도 한 일이 없고 나 자신을 그냥 교회 속에 던져버리는 거 하나 한 게 있는데 그때부터 하나님이 40년 동안을 저를 지켜주시는 걸 보았습니다. Wala po akong kahit anong ginawa. Ang ginawa ko na lang ay yung inalay ko lang yung buhay ko sa loob ng iglesia at yung natitirang ganitong paggagabay sa buhay ko sa 4 na taon ay ginawa na ng Diyos. 그 교회에 내 자신을 던져놓고 난 이후에 여러분도 아시다시피 내가 필리핀 와서 3번의 죽을 고비를 넘겼는데 그때마다 하나님이 날 도우시고 다 거기에서 벗어나게 해 주었습니다. At habang nandito ako naging konektado sa Diyos ay kung tulad din ng nalalaman po ninyo, 3 beses na naranasan ko ang muntik na akong mamatay dito sa Pilipinas at yung 3 beses na yun ako ay niligtas ng Diyos. 그래 참 제가 여러분 앞에 한 가지 이렇게 간증할 수 있다면 내가 이렇게 복을 받은 것이 교회 안에 머물고 있었다는 그 한 가지가 이유라는 겁니다. Kaya yung tanging isang bagay na masasabi ko po sa inyo na naging dahilan kung bakit ganito kapalad ang aking buhay ay dahil ako ay ganitong naroroon sa loob ng iglesia. 우리가 신명기 4장 4절을 한번 열어봅시다. 신명기 4장 4절. Tignan po natin ang Deuteronomy chapter 4 verse 4. 뭐라고 되어 있습니까? Ano po bang nakasulat dito? 다 같이 한번 읽어봅시다. 신명기 4장 4절. Basahin po natin ng sabay-sabay, Deuteronomy chapter 4 verse 4. 자, 시작. Start. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. 여기에 뭐라 되어 있냐면은 오직 너희의 하나님 여호와께 붙어 떠나지 않은 너희는 오늘까지 다 생존하였느니라. Ano po bang sabi dito? Sabi, ngunit kayong umayon sa Panginoon niyong Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. 그러니까 제가 댕기에 걸렸을 때도 죽었어야 맞는데 안 죽고 살았죠, 그죠? Diba nung ako din ay nagka-dengue, dapat lang na ako ay mamatay noon, pero hindi ako namatay, nabuhay ako. 교통사고 났을 때도 죽었어야 되는데 안 죽고 살아남았죠. Nung ako ay na-aksidente ng sasakyan, dapat lang ako ay namatay, pero hindi ako namatay at nabuhay. 그때 페트롤카가 와가지고 하는 말이 이런 사고는 보통 2-3명 죽고 2-3명 팔다리 부러지고 목 부러지고 그런다 하더라고요. Sabi ng patrol na dumating sa amin noong nangyari yung aksidente, sa ganitong klaseng aksidente, mga 2, 3, dapat meron ng mga bali, meron ng 2, 3 na namatay, dapat ganun daw ang nangyari. 그런데 아무도 안 죽고 살았잖아요. Pero walang kahit sino namatay, lahat kami ay nabuhay. 그리고 코로나 걸렸을 때도 그때 제가 병원에 갔는데 하는 말이 당신 오기 전에 한국 사람 33명 죽었다 하더라고요. Tapos sabi din, nung ako ay nagkaroon ng COVID at pumunta sa ospital, bago daw ako nakarating sa ospital, meron daw 34 na mga Koreanong namatay na sa COVID. 그리고 내보고 당신이 34번째 환자가 될 뻔했다 그렇게 이야기하더라고요.
Tapos sinabi din sa akin ng ospital na ako daw ay muntikan ng maging 34th na namatay na Koreano sa Pilipinas dahil sa COVID. 근데 저는 안 죽고 살아남았죠. Pero hindi po ako namatay, nabuhay pa rin. 그럼 내가 살아남은 이유는 뭡니까? Ano po kaya ang dahilan na ako pa rin ay nabuhay? 내가 착해서요? Dahil ako ay naging mabait? 내가 아니면 무슨 일을 많이 해서요? Dahil marami ba akong ginawa? 그게 아닙니다. Hindi. 교회에 붙어 있었다는 겁니다. Ako ay naging dikit lang sa loob ng iglesia. 그게 이유입니다. Yun lang ang naging dahilan. 신명기 4장 4절을 여러분들이 그렇게 해석할 줄 알아야 되는 거예요. Kung ganoon, dapat kayo din, marunong din kayong mag-intindi ng Deuteronomy chapter 4 verse 4 ng ganung paraan. 오직 너희의 하나님 여호와께 붙어 떠나지 않는 너희는 오늘까지 다 생존하였느니라. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. 그래서 교회를 업신여기면 하나님께 업신여김을 받는 겁니다. Kaya kung maliitin natin yung iglesia, kung ganoon tayo din ay mamaliitin ng Diyos. 이런 시기에 교회를 떠나는 사람들 보면 너무 불쌍해요. Kung sa ganitong klaseng panahon, merong mga umaalis, lumalayo mula sa may iglesia, sobrang naawa ko sa kanila. 지금은 교회를 떠나야 할 때가 아니고 교회로 돌아와야 할 때입니다. Ito na yung panahon na dapat hindi umaalis sa iglesia, dapat bumabalik sa iglesia. 아멘. Amen? 교회를 떠나야 할 때가 아니고 교회를 떠났다가도 돌아와야 할 때라는 겁니다. Ito yung panahon na hindi na dapat umaalis mula sa iglesia. Ito na yung panahon na dapat kung umalis ka, bumabalik ka na. 예, 이런 사실을 모르는 사람은 어리석게 자기가 뭘 해보려고 교회를 떠나면 뭐가 잘 되겠지 그런 기대감을 가지고 자기를 위하여 살아보려고 애를 쓴다는 거죠. Kaya yung mga tao na ganitong mga bagay hindi pa natutuklasan, ay ninanais pa rin nilang lumayo, umalis mula sa iglesia at sila'y nabubuhay na nagtitiwala sa sarili. 자, 여러분 질문하겠습니다. 나를 위해 사는 게 나를 위하는 거겠습니까? 하나님의 뜻대로 사는 게 나를 위하는 거겠습니까? Kung ganun gusto ko po kayong tanungin, ang pamumuhay ko para sa sarili ko ay sa tingin niyo po ba tunay na pamumuhay ko para sa sarili ko? O kung ako ay mabuhay para sa Diyos, yun ang pamumuhay ko sa sarili ko? 거기서 여러분들이 답을 얻을 줄 알아야 되는 겁니다. Dapat marunong din po kayong mag-isip para malaman ang tamang sagot dito. 많은 사람들은 나를 위해 살면 나를 위한 거지 여호와를 위해 사는데 어떻게 그게 나를 위한 거야 이렇게 생각한다는 거죠. Maraming mga tao iniisip nila, ang pamumuhay ko para sa sarili ko ang magbibigay pakinabang sa akin. Ang pamumuhay ko para sa Diyos, paanong maging yun ang magiging pakinabang sa akin? Imposible. 하만이 모르드게와의 싸움에서 이길 것처럼 보였지만 결국은 지고 말았지요. Di ba si Haman, nung siya ay nakipag-away kay Mordecai, mukhang siya yung mananalo, pero di ba siya yung natalo? 하만은 오직 자기밖에 몰랐잖아요. Si Haman, siya yung tao na tanging sarili niya lang ang alam niya. 내 봐라, 내가 이렇게 좋은 교육받고 내가 이렇게 똑똑하고 잘나니까 왕이 나를 세우잖아. 내가 이제 왕 밑에 최고 높은 사람이 돼서 왕만 빼고 나면 내가 최고 높은 사람이 된 거야. 그러면서 자기가 잘 되는 줄 알았어요. Di ba? Nakita niyo naman na ganito ako galing, ganito na ako kahusay, ganito ako kadakila, dahil sobrang galing ko. Ako ngayon nasa ilalim lang ng hari, sa taas ko, hari na lang yung nandun. Kaya pag siya yung mawala, ako na yung pinakamataas. Nakita niyo ba? Sobrang galing ko, di ba? 그 하만은 늘 자랑이 뭐냐면 내가 얼마나 많은 공부를 했고 얼마나 내가 예쁜 아내를 가졌고 얼마나 많은 자식들을 얻었고 내 재산이 얼마나 많고 막 이런 자랑을 하며 살았다는 거예요. 하만은. Kaya si Aman, lagi siya yung tao na nakasanayan na niyang laging nagyayabang. Sinasabi niya, ganito ako katalino, ganito karami yung mga yaman ko, ganito kaganda yung pamilya ko. Mga ganong klase mga pagyayabang ang ginagawa niya sa ibang mga tao. 이번에는 에스더 5장 11절 한번 찾아보겠습니다. 에스더서 5장 11절. Ngayon naman, tignan po natin yung Esther chapter 5, verse 11.
찾았습니까? Nanap niyo na po ba? 자, 한번 또 읽어보세요. Basahin ko po, Esther chapter 5, verse 11. At isinaysay ni Aman sa kanila ang kaluwalhatian ng kanyang mga kayamanan at ang karamihan ng kanyang mga anak at lahat ng bagay na ipinagkuloob ng hari sa kanya at kung paanong siya'y nataas ng higit kaysa mga prinsipe at mga lingkod ng hari. 예, 하만은 이게 바로 자랑이 있다는 거예요. 자기 자랑은 늘 이런 것밖에 없었다는 거죠. Atong si Aman, ang mga bagay na pinapagmalaki niya sa sarili niya ay ganitong mga bagay lang. 여기서 하만은 뭘 이야기하고 있습니까? Ano po ba yung mga sinasaysay ni Aman dito? 자기가 구성한 영광을 얻었다, 자녀가 많다, 뭐 왕이 자기를 높였다, 또 모든 신복들보다 내가 더 뛰어나다 이런 걸 자랑하잖아요. Di ba yung mga sinasaysay ni Aman dito na yung kaluwalhatian ng kanyang mga kayamanan, karamihan ng kanyang mga anak, lahat ng mga bagay na ipinagkaloob ng hari sa kanya, kung paano siya ay nagtataas ng higit sa mga prinsipe, mga ganong mga bagay. 반면에 모르드게하고 에스더는 어떻게 살았습니까? Sa kabaliktaran naman, si Mordecai at saka si Esther, paano ang buhay po ba ang binuhay nila? 유대인을 지키겠다는 하나님의 약속 안에 살았다는 거지. Sila yung mga tao na nabuhay naman sa ilalim ng pangako ng Diyos para protektahan ang mga Hudyo. 오늘날로 따지면 교회를 통해서 하나님의 뜻을 이루겠다는 하나님의 마음을 발견했다는 거예요. Kung ikumpara natin sila sa mga tao o sa panahon natin ngayon, sila yung mga tao na natuklasan kung ano ba yung puso ng Diyos at sila yung kumilos ayon doon. 구약 시대는 유대인을 통해서 하나님의 뜻을 이루는 것이 하나님의 계획이었습니다. Sa aklat ng awit sa may lumang tipan, doon sinabi ang plano ng Diyos ay protektahan ng mga tao sa pamamagitan ng pagprotekta ng mga tao ng Diyos. 그러나 아윗이 아니고 구약 시대에는 유대인을 통해서 하나님의 뜻을 이루겠다. Sa aklat ng lumang tipan, sinabi doon na sa pamamagitan ng mga Hudyo ay poprotektahan ng mga tao ng Diyos. 신약 시대에는 교회를 통해서 하나님의 뜻을 이루겠다. At sa may bagong tipan naman, sinabi naman na sa pamamagitan ng iglesia ay itutupad ang kalooban ng Diyos. 그 뜻에 모르드게와 에스더가 있었고 또 신약 시대의 뜻에는 우리가 있는 겁니다. At sa ganung klaseng kalooban, nandun si Esther at saka si Mordecai, at dito naman sa may bagong tipan sa kalooban ng Diyos ay nandoon tayo. 여러분들이 에스더서를 읽어보면은 야 이거는 K 드라마보다 더 재밌다 그런 느낌이 들 거예요. Kung subukan po ninyong basahin yung libro ng yung aklat ng Esther, malalaman ninyo at mararamdaman ninyo na mas masaya siya kaysa sa K-drama. 얼마나 그 흥미진진하고 스릴이 있고 서스펜스가 넘치고 막 그런 걸 느낄 수 있어요. Mararamdaman ninyo na sobrang masaya siya, sobrang exciting, sobrang thrilling, sobrang suspense, malalaman ninyo yon. 그 우리가 보면 막 간이 졸이고 막 곧 모르드게가 망할 것 같고 에스더가 이제 죽을 것 같고 막 그런데 기가 막히게 하나님이 반전을 시키면서 모르드게가 하만을 누르고 에스더가 왕의 그 영접을 받고 하는 그런 게 드라마보다도 더 드라마 같은 거예요. Tapos makikita natin doon na itong si Mordecai, parang muntik na siyang mamamatay, muntik na siyang babagsak, muntik ng ganyan-ganyan. Tapos ito si Aman naman, parang siya naman yung sobrang inaangat, na parang siya yung magiging hari. Parang sobrang mas drama pa siya kaysa sa mga drama na napapanood natin ngayon. 하만이 왕궁의 최고 높은 자리에 앉아 있을 때 모르드게는 길바닥에 거지처럼 그 세마포 뭡니까 그 가죽 부대를 둘러쓰고 머리에 흙을 뿌리고 그렇게 살았단 말입니다. Itong sa panahon na itong si Ama na isang sobrang dakilang tao na nasa ilalim lang siya ng hari, ay sobrang dakila siya habang itong si Mordecai naman, nandun lang siya sa may kalsada, tapos meron siyang suot na balat ng hayop, tapos merong dumi sa kanyang ulo, mga ganung klaseng buhay lang siya. 근데 그게 반전됐을 때는 어떻게 됐냐 하면은 하만은 높은 장대에 목이 매달려 죽었고 모르드게가 하만의 자리에 앉아가지고 제2인자가 돼가지고 천하를 다스리게 됐다는 거지.
Pero doon naman sa may parte ng kwento na makikita natin kung kailan nabaliktad bigla ang kanilang sitwasyon, ay itong si Mordecai, itong si Aman, siya, ang ulo niya ay nakasabit doon sa isang mataas na sabitan. Tapos itong si Mordecai naman, siya naman ang nakaupo doon sa may upuan ni Aman. 그래, 구약이든 신약이든 하나님의 인도를 보면은 항상 반전 드라마, 이게 하나님의 인도라는 거예요. Kaya sa may lumang tipan man o sa may bagong tipan man, yung ganitong paggagabay ng Diyos ay laging merong twist sa pinakahuli. 항상 보면은 기적적으로 뒤집어 가지고 상황을 싹 바꿔버린다는 거죠. Kaya itong pagkikilos talaga ng Diyos, lagi-lagi na lang na sa pinakahuli, biglang malahimala na biglang papaikutin, pabaliktarin ng Diyos ang nangyayari. 저도 개인적으로 내가 댕겨 걸려가지고 죽어야 되는데 도리어 그것 때문에 싹 반전돼가지고 제가 엄청나게 은혜를 입었단 말입니다. Ako din, personally, ako din na yung nagkaroon ng dengue at halos ako ay namamatay. Kala ko ako na yung mamamatay, pero yun pa, yung biglang nagsilbing pagbaliktad ng aking buhay, na sobrang nagbago ang aking buhay pagkatapos noon. 교통사고 나가지고 죽어야 되는데 그걸 하나님이 싹 반전시켜가지고 여러분도 다 아시죠? 차는 2대가 생겼잖아요. Nung ako din ay na-aksidente, kala ko mamamatay na kami, sobrang delikado yung nangyari. Tapos kala ko ito na ay hindi magandang nangyari. Tapos biglang binaliktad ulit ng Diyos. At tulad ng nalalaman ninyo, naging dalawa yung sasakyang isa lang dapat. 우리 동남아 사역자들이 야, 남 목사님이 차 타고 한번 그러니까 2대가 나오네. 나도 한번 굴러볼까. 그런 농담도 많이 하고 그랬단 말이에요. Yung mga Solstice Station pastors din, sinabi din nila na itong si Pastor Ram gumulong lang ng isang beses, yung isa niyang sasakyan naging dalawa na. Kaya kung ako dapat gumulong na lang din pala. 제가 코로나 걸렸을 때도 죽었어야 되는데 그걸 반전돼 가지고 얼마나 많은 복을 받았습니까? Nung ako din ay nagka-COVID, dapat ako ay mamamatay na noon, pero ito talaga ay binaliktad ng Diyos ang sitwasyon at ako din ay nabuhay. 그래가지고 그때 병원비도 넘치게 하나님이 주셔가지고 그 남은 돈 가지고 우리 그 1층 바닥 그거 전부 다 뜯어내고 그 데코 타일로 다 바꾸고 이게 막 복이 넘치더라는 그 말입니다. Tapos nung panahon na yun, pati yung bayarin sa may ospital ay umaapaw na o natanggap ko. Kaya yung natitira na pera ay ginamit din natin sa may Fairview Church sa first floor. Diba lahat ng mga tiles sinira tapos pinalitan ng deco tile. 중요한 건 뭐냐면은 우리가 스스로가 잘 되기 위해서 애쓸 필요가 없고 방법을 쓸 필요가 없고 또 내가 나를 위해서 사울 왕처럼 그렇게 보기에 좋은 걸 남겨두고 그렇게 안 좋은 것만 죽이고 하는 그런 잔대가리 굴릴 필요가 없다는 겁니다. Ang importanteng bagay dito ay hindi na natin kailangan gumamit ng mga sarili-sarili nating mga diskarte na ginawa dito na makikita natin ginawa dito na yung mga maganda, tinitira para sa sarili, tapos yung mga hindi maganda, nililipol, hindi na dapat ganoon. 근데 오늘 읽은 우리 사무엘상 15장에 보면은 사울 왕이 하나님의 음성을 그대로 안 듣고 자기가 보기에 좋은 것만 행하고 자기가 보기에 안 좋은 거는 하나님의 말씀에 따르는 것처럼 가치 없고 쓸모없는 건 다 죽이고 가치 있고 좋아 보이는 건 안 죽이고 살리더라는 겁니다. Sa aklat ng unang Samuel na binasa po natin ngayong umaga, di ba itong ginawa ni Saul? Ang ginawa niya, sa paningin niya, kung nagiging mukhang maganda, nagiging mukhang pwede naman siyang iiwan, kung gano'n, ito ay hindi niya nilipol. Tapos yung sa tingin niya ay wala ng silbi, wala ng halaga, sila lang yung mga nilipol niya sa harap ng Diyos. 자, 여기 보면은 1절을 보면은 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그 백성 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 그랬잖아요. Kung makita po natin sa verse 1, at sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon ngay dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 이 말이 뭐냐면은 Ano po bang ibig sabihin nito? 당신은 이제 평범한 사람이 아니고 왕입니다. 왕이기 때문에 이제부터는
여호와의 말씀만 들어야 합니다. 그 소리거든. Ibig sabihin nito sa madaling salita, sinasabi dito, mula ngayon, ikaw na ay hari. Kaya, dapat hindi ka na nakikinig sa iba, kundi digdigin ang tinig ng Panginoon. 그 전에는 당신 마음대로 살아도 누가 간섭도 안 하고 아무 문제가 안 됐지만 이제는 왕이 됐대. 하나님으로 세워진 왕이 됐으니까 이제부터는 당신 생각으로 살지 말고 여호와의 말씀으로 살아라. 그 소리거든. Ibig sabihin nito, hanggang ngayon, posibleng nabuhay ka kung ayon sa kung ano man ang gusto mo. Pero mula ngayon, ikaw na ay ginawang hari ng Diyos, kaya dapat makinig ka na sa sinasabi ng Diyos. 자, 그러면 사울 왕에 대한 이야기가 이 이야기의 끝이라면 우리가 이 이야기 읽을 필요가 없죠. Kung ganun, kung itong kwento na to ay nagtatapos lang sa kwento ng Haring Saul, kung ganun hindi na natin kailangan basahin ang kwento niya. 이야기는 우리에게도 연관이 있다는 거죠. Pero malalaman natin na itong kwento na to ay konektado din kasi siya sa atin. 자, 여러분도 이전에는 구원받기 전에는 어떻게 살았죠? Kayo mga kapatiran, bago po kayo naligtas, anong klaseng buhay ang meron kayo? 마음대로 살았잖아. Nabubuhay lang ayon sa sarili nating kagustuhan, di ba? 내가 원하는 대로 마음껏 살았잖아요. Nabubuhay lang tayo ayon sa kung ano ang gusto nating gawin. 그런데 이제는 뭡니까? Pero ngayon, kumusta naman? 이제는 하나님의 자녀가 됐죠. Ngayon ay naging mga anak na tayo ng Diyos, di ba? 하나님 자녀는 뭐가 하나님 자녀입니까? Yung mga anak ng Diyos, ano po ba ibig sabihin ng anak ng Diyos? 예, 왕 같은 제사장이라고 해서 왕 같은 제사장. Ibig sabihin ng anak ng Diyos ay ito yung saserdote na parang hari. 베드로전서 2장에 보면은 그 이야기가 나오잖아요. Nandun din sa may unang aklat ng Pedro, yung kwento na yon. 그러니까 우리는 사울 왕의 이 모양처럼 우리도 왕 같은 자가 됐다는 겁니다. Kaya tulad noon, tulad ng nangyari kay Haring Saul, tayo ay ginawa ng parang mga hari. 이제는 여러분들이 내 마음대로 살고 내 뜻대로 살고 내 기분대로 내 마음 내키는 대로 사는 그런 사람이 아니라는 거지. Kung ganun ibig sabihin noon, hindi na tayo yung mga tao na pwede nang mabuhay ayon sa sarili nating kagustuhan, ayon sa utos ng ating puso, ayon sa sarili nating mga pagnanais, hindi na pwedeng ganon. 그 베드로전서 2장에 보면은 너희는 거룩한 백성이요 왕 같은 제사장이라 그렇게 말했단 말입니다. Doon sa may unang aklat ng Pedro chapter 2, sinabi na kayo ay parang mga banal na mga mamamayan, kayo ay parang mga hari, parang mga saserdote. 그렇기 때문에 이제부터는 여호와의 말씀으로 살아라 그 소리란 말입니다. Ibig sabihin doon, kaya dapat mula ngayon ay mabubuhay na ayon sa salita ng Panginoon. 그러면 사울 왕에게 있어서 여호와의 말씀을 들어야 되는 가장 중요한 위치가 됐는데 사울 왕은 과연 말씀을 들었느냐? Kung gano'n, itong si Haring Saul, napunta na siya dun sa may posisyon na dapat siya ay pinaka nakikinig sa may tinig ng Panginoon. Pero, nakinig ba siya sa tinig ng Panginoon? 자, 2절을 보면은 Sa verse 2, 또 2절을 봅시다. tingnan po natin ang verse 2. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 곧 애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일을 내가 추억하노니 그랬단 말이에요. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan niya ang ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong sila'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. 여기 보면은 하나님이 뭐라 하냐면은 이 아말렉이 너희에게 행한 일을 기억한다 그랬잖아요. Ang sabi po ng Diyos dito, aking tinandaan niya ang ginawa ng Amalek sa Israel. 아말렉은 어떤 존재냐 하면은 Yung Amalek ay ano po ba? 하나님의 눈에 아말렉이 어떤 존재인지 하나님이 아시기 때문에 이 아말렉을 하나님은 사울 왕에게 붙여주셨다는 거죠. Dahil alam ng Diyos na kung anong klase ba ang tingin niya sa Amalek, ay itong Amalek ay binigay niya sa kanila. 그래서 하나님이 이 아말렉을 네가 쳐야 돼 그렇게 뜻을 보여줬다는 거예요. At yung Diyos, pinakita niya ang kanyang kalooban kay Haring Saul na itong Amalek na ito ibibigay ko sa iyo, kaya dapat ikaw, lipulin mo sila. 그 아말렉은 어떤 일을 하는 존재냐 하면은 우리가 아말렉에 대해서 알아야 되는데 아말렉이 하는 일이 뭐냐 하면은 성경에 다 나와 있어요.
Yung Amalek ba, anong klaseng mga tao ba sila? Ano ba yung mga ginagawa nila? Kailangan nating malaman. Lahat nandun sa may Biblia. 자, 이번에는 이제 신명기 25장 17절, 18절을 찾아보겠습니다. Tingnan po naman natin ngayon ang aklat ng Deuteronomy chapter 25, verse 17 and 18. 자, 신명기 25장 17, 18 찾아보세요. Aklat ng Deuteronomio chapter 25, verse 17 and 18. 자, 찾았으면 우리 다 같이 이 두 절을 동시에 읽어봅시다. Kung nahanap niyo na po, basahin natin ang sabay-sabay ang dalawang bersikulo. 자, 고. Start. Alalahanin mo ang ginagawa sa inyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto, na kung paanong sinalubong kanya sa daan at sinaktan niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo, yung lahat na mahina sa hulihan mo nang ikaw ay pagod at pagod, at siya'y hindi natakot sa Diyos. 자, 여기서 하나님은 아말렉을 왜 쳐야 되느냐 이유를 보여주는데 Dito din pinapakita ng Diyos kung bakit ba dapat ay itong Amalek ay ilipol. 그 아말렉의 특징이 뭐냐면 첫째 하나님을 두려워 안 해. Yung unang katangian ng Amalek ay wala silang takot sa Diyos. 그다음에 뭘 하느냐면은 네가 피곤할 때 탁 뒤통수를 친다 이 말이야 뒤에서. Sinabi din na kung kailan ikaw ay pagod ay ganitong sinaktan ang likod mo. 그러니까 네가 피곤하고 약해졌을 때 아말렉은 눈치를 보고 있다가 너의 뒤를 또 쫓아와서 뒤통수를 탁 쳐서 너를 망하게 한다는 거지. Kaya ibig sabihin nito, yung Amalek, tinitignan nila kung kailan napagod na itong mga tao na to, tapos pag pagod na sila, tsaka sila biglang aatake mula sa likod, tapos biglang babatukan sila. 이런 일이 이미 한번 있었어요. 여호수아 시절에. Nangyari na to ng isang beses ng panahon ni Josue. 그 여호수아 시절에 아말렉이 이스라엘을 치러 왔죠. Nung panahon ni Josue, itong Amalek ay biglang dumating para lipulin ng Israel. 이놈들은 우리가 강하면 숨어 있다가 약해지면 나타나요. Itong mga tao na to, pag malakas pa tayo, nakatago pa sila. Pag mahina na tayo, bigla silang aatake. 약해지면 나타나가지고 뒤로 와서 뒤통수를 탁 쳐서 우리를 넘어뜨린다 말이에요. Pag mahina na, bigla silang magpapakita pero mula sa likod, tapos bigla silang sahampas sa atin. 그래서 여기 사무엘상 15장 2절에 뭐라고 하나님 말씀하시느냐면은 Kaya sa aklat 그렇죠. ng unang Samuel chapter 15 verse 2, ano po bang sinabi ng Diyos? 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일을 내가 추억한다 그랬잖아. Sinabi ng Panginoon, aking tinandaan yung ginawa ng Amalek sa Israel kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umakon mula sa Ehipto. 야, 이놈들은 너의 뒤통수를 쳤잖아. 네가 약할 때. Di ba sila yung mga tao na umatake sa batok mo nung kayo ay mahina? 그리고 지금은 네가 왕이 됐으니까 너를 숨어서 너를 피하고 안 나타나고 있지만은 Ngayon, ikaw na ay hari, kaya dapat sila talaga ay nagtatago, tapos hindi sila nagpapakita dahil sa takot sa iyo. 만약에 네가 약해지면 아말렉은 어쩔 것 같으냐? Pero, pag bigla kang humina, ano sa tingin mo gagawin ng Amalek? 탁 나와가지고 너의 뒤통수를 탁 치고 너를 망하게 할 거야. Bigla silang magpapakita, tapos babatukan ka mula sa likod, tapos ikaw ay papabagsakin. 그렇기 때문에 네가 지금 그 아말렉을 쳐야 되는 거야. Yun yung dahilan kung bakit ngayon ay dapat atakihin mo na ang Amalek. 이 말 이해되십니까, 여러분들? Naiintindihan niyo po ba? 우리 형제자매들이 교회를 떠날 때 당장 사탄이 나타나지는 않아요. Yung mga kapatiran natin, pag sila ay umalis ng iglesia, hindi agad-agad nagpapakita ang Satanas. 아무리 교회를 떠나도 한 달, 두 달간은 그래도 남은 힘이 있기 때문에 어느 정도 영적인 감각이 있단 말입니다. Pag umalis mula sa may iglesia, hindi naman agad-agad babagsak. Mga 1 buwan, 2 buwan, kaya pa kasi meron pang ganitong mga spiritual sense yung tao, kaya meron pang lakas sa puso, kaya pang makabuhay. 우리가 비록 밥을 안 먹어도 한 며칠간은 견딜 수 있는 것처럼 그런 힘이 있잖아요. Katulad lang ito ng sa atin din, kahit halimbawa sabihin natin ilang araw tayong hindi kakain, hindi yung isang unang araw pa lang ay bigla na tayong babagsak. Meron pa kasi tayong lakas na naipon natin habang tayo ay kumakain pa.
묘를 떠나자마자 이튿날 탁 맞아 죽어버리면 아이고 교회 떠나면 큰일 나겠구나 하겠지만은 그렇지 않잖아요. Di ba? Kasi pag umalis na tayo ng iglesia, tapos bigla tayong atakihin o bigla tayong hinampas ng Diyos, kung ganun malalaman natin agad, sobrang nakakatakot pala pag umalis ng iglesia, bawal pala. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 이제 사막의 길을 걸어갈 때 얼마나 피곤해요. 피곤할 때 딱 나타나가지고 공격하더란 말입니다. Yung mga Israelita, pag alis nila mula sa Ehipto, naglalakad sila dun sa may ilang, sobrang nakakapagod. At doon, habang sila ay pagod, ay bigla silang hinampas mula sa may hulihan. 이 아말렉은 악질 중에 악질이란 말입니다. Ibig sabihin nito, itong Amalek na to, sila yung masama sa mga masasama. 하나님의 눈에 그런 존재가 아말렉인데 그러면 우리가 그 사실을 알면 우리가 어떤 마음이 들겠어? 아말렉에 대해서. Kaya yung paningin ng Diyos sa Amalek ay ganito. Kung ganun, ano ba ang dapat natin tingin sa Amalek? 여러분들 한번 대답해 볼래요? Kayo po subukan niyo pong sumagot? 예, 그런 사람은 쳐야 되지요. 멸절시켜야지요. 반드시 제거해야지요. 이런 답이 나오겠죠. Siguro masasagot din ninyo, yung ganung klaseng mga tao, dapat talaga silang atakihin. Dapat sila lahat patayin. Lahat sila lipulin. 그렇습니다. 그게 아말렉입니다. Ganun talaga, kasi ganun ang Amalek. 그거를 누가 제일 잘 아느냐면 하나님이 제일 잘 아시는 거예요. Sino po bang makakaalam nito ng pinakamagaling? Ang Diyos ang nakakaalam. 그래서 하나님이 3절에 뭐라 하냐? 3절은 우리 다 같이 읽어봅시다. Tapos sa verse 3, ano po bang sinabi? Basahin natin ang sabay-sabay. Verse 3. 자, 중요한 구절입니다. 다 같이 읽어봅시다. Importante po ito, kaya basahin natin ang sabay-sabay. 시작. Start. Ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. 자, 여기에 뭐가 나타나냐면은 남녀와 소와 젖 먹는 아이, 우양, 약대 나귀 이렇게 나타나는 거라. Kaya ang sinabi dito, saktan ng Amalek, lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, huwag kang manghinayang sa kanila, patayin ng lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. 자, 여러분 아말렉 소속의 랄라케와 바바헤가 있어요. Mayroong mga taga-Amalek na lalaki at babae. 이것들은 꼭 뒤통수 치는 인종이라. Sila yung mga lahi na mga umaatake ng batok. 그러면 살려줘야 돼요, 죽여야 돼요. Yung ganitong klase mga masasamang mga tao, dapat sila ay iniiwang buhay o pinapatay. 대답하세요. Kayo po yung 마음으로만. sumagot. 살려둬야 돼요, 죽여야 돼요. Dapat ganito po ba ay mga iniiwang patay o pinapatay? Ay iniiwang buhay o pinapatay? 죽여야 됩니다. Dapat pinapatay. 그 결론이 나야 돼, 우리가. 그래야만 우리가 신앙생활을 할 수 있는 거라. Dapat sa ganung klaseng punto ay dapat sobrang determinado tayo para tayo ay mabuhay ng maayos ng espiritual na buhay. 자, 아말렉입니다. 소아는 어떻게 해야 돼? Yung mga bilang sa Amalek na mga sanggol, ano po bang dapat gawin? 아이고 아까워라. 아이고 불쌍해라. 안 됐다. 놔둬야 돼요. 죽여야 돼요. Kawawa naman siya, sanggol pa lang siya eh. Kaya wala pa siyang masyadong alam. Kaya iwan ko na lang siya. O kailangan pong patayin. 살려야 된다는 사람은 마치 뱀새끼는 키워대서 살려야 된다. 그렇게 말하는 사람과 같은 거야. Yung mga tao na nagsasabi na dapat kawawa naman siya kaya iwan naman siyang buhay, ay yung mga tipong tao na pag-ahas, pero sanggol pa lang na ahas, ay aalagaan pa, papalakihin pa kasi kawawa naman. 여러분 밥상에 기어 올라오는 바퀴벌레 살려야 돼, 죽여야 돼. Halimbawa, meron pong mga ipis na naglalakad dyan, gumagapang dyan sa may kainan ninyo, sa may mesa ninyo ng kainan. Dapat ito ay iligtas kasi bata pa o patayin. 아, 이놈들은 전염병을 옮기기 때문에 반드시 죽여야 돼. Itong mga ipis na to, sila yung mga magdadala, sila yung magpapahawa ng mga sakit sa atin, kaya dapat sila patayin. 근데 금방 갓 나은 큐트한 잎잇은 살려야 돼, 죽여야 돼. Pero kung yung ipis, sobrang cute kasi bagong panganak pa lang niya. Iiwan ba nating buhay o papatayin? 죽여야 되지요.
그래야 안 그래? 죽여야 돼, 안 죽여야 돼? Kailangan po bang patayin o hindi? 아이고, 목사님, 당신 너무 잔인해요. 이렇게 예쁘고 큐트한데 어떻게 죽여요? 살려줍시다. 그런 사람 있습니까? Meron po ba sa inyo magsasabi na grabe naman tong pastor namin sa church, sobrang brutal niya, sobrang violent eh, bagong panganak pa lang daw, papatahin na agad. Dapat iwan yung ganon kasi masyadong cute. Meron po ba sa inyong ganon? 이게 크면 그 새끼 키우려고 크면 못해요. Yung ganong klaseng ipis na bata pa, eh pag lumaki siya, magiging ano po ba siya? 그러면 메뚜기 돼요? Paglaki niya po ba, magiging grasshopper po ba siya? 역시 바퀴벌레 되는 거라. Hindi. Paglaki niya, ipis pa rin siya. 이게 되는 거라. Ganun lang sila. 젖먹이는 Eh yung mga sumususo, 이거 너무하잖아. 젖먹이 얼마나 큐트해. 저걸 죽여야 돼? grabe naman, sumususo pa lang siya eh. Sobrang cute pa lang naman siya eh. Kailangan na siyang patayin? 나는 못 죽여. 나는 너무 안 돼서 나는 불쌍해서 못 죽이겠어. 그런 사람 있습니까? Basta ako, hindi ko kaya yun. Masyado silang kawawa, kaya ako hindi ko kaya talaga yun. Meron po ba sa inyong ganun ang magsasabi? 그게 커서 나중에 여러분을 전염병을 옮기고 여러분 죽게 만드는데 그걸 살려줘야 돼요. Kung yun, paglaki niya, siya yung magdadala ng mga sakit, magpapahawa ng mga sakit, kung ganun sila, dapat po bang iwan silang buhay? 조금만 생각해 보면 다 죽여야 되네. 그 결론이 무슨- 나옵니다. Kung subukan lang natin ito pag-isipan ng mabuti, malalaman natin, makukuha natin ang konklusyon na dapat pala lahat sila ay lipulin. 그 다음에 뭐 나오죠? Ano pa po ba yung nandito? 양과 약대와 나귀 Baka, tupa, kamelyo at asno. 어떻게 해야 돼요? Ano po bang dapat gawin? 죽여야 된단 말이야. Dapat lahat sila ay patayin. 예, 그것이 하나님의 뜻이란 말입니다. Ganun kasi ang kalooban ng Diyos. 그런데 이것이 뒤통수를 치는 그 사실을 듣고도 만약에 내가 안 그럴 거야 생각하고 내 생각을 믿는다면 그건 하나님을 대적하는 거예요, 아니에요? Pero kung halimbawa, alam natin na sila ay yung mga nasa lahi ng ganitong biglang hahampas ng batok natin, pero hindi pa rin natin sila nilipoy. Kung ganun, ito po ba ay paglalaban natin sa Diyos o hindi? 그 아말렉이 어디에 숨어 있냐 하면은 여러분의 삶 속에 숨어 있다는 거죠. Yung Amalek, saan po ba sila nakatago? Nakatago sila sa buhay ninyo. 그것이 우리의 생각, 우리의 육체의 욕구 이런 것들이 다 아말렉이랍니다. Yan yung mga nakatago sa sarili natin. Mayroon tayong mga kaisipan ng laman, yung mga pagnanasa ng laman. Ganito lahat ang Amalek. 내 육신이 바로 아말렉이라. 내 육신이. Itong laman natin mismo, yung Amalek. 그렇기 때문에 이 육신은 끝까지 나를 넘어뜨리려고 하고 나를 멸망으로 끌고 가려고 하고 세상으로 끌고 가려고 육신이 나에게 계속 속삭인다는 거예요. Itong laman natin, ito yung laging nagbubulong sa atin, nagsasabi sa atin, tayo ay laging hinihingan ng laman, pinapatawag tayo sa mundo, ganun ang sinasabi sa atin. 우리가 옛날 구원받기 전에는 구원받기 전에는 물론 그렇게 살았죠. Dati bago po tayo maligtas, ganun naman talaga tayo nabuhay. 자, 베드로전서 4장을 찾아봅시다. 베드로전서 tingnan po. 4장 Tingnan po natin yung 1 Peter chapter 4, 3절. verse 3. 베드로전서 4장 3절. Unang Pedro chapter 4, verse 3. 자, 시작. Start. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 이 지금 나타나는 이 구절에 등장하는 이런 것들이 뭐냐면 다 아말렉이다. Yung mga bagay na sinabi po dito sa bersikulong ito, yung mga katangian ng Amalek. 이런 것들이 우리가 약해지면 쫙 더 크게 드러나면서 우리를 넘어뜨리고 우리를 타락시키고
우리를 하나님께서 멀게 만들고 결국 망하게 만드는 것들이라. Yung ganitong mga bagay, kung kailan tayo ay bigla nang naging mahina, ay biglang uusbong, biglang magpapakita, ito yung hahatak sa atin, hahatake sa atin, at itong magpapabagsak sa atin. 그 구원을 받고 이런 것에 대해서 정확하게 발견된 사람은 야, 나는 이제 그런 육신의 삶에 진절머리가 난다. 나는 이제 그런 삶을 더 살고 싶지 않다. 나는 이제 교회에 내 인생을 걸고 말씀에 내 인생을 걸고 주님의 인도를 받으며 살고 싶다. 이런 마음이 일어나는 거예요. Gayong mga tao na tunay na naintindihan nila at nakilala nila ang ganitong klase mga katangian, ay bigla sila magkakaroon ng puso na, yung ganung klase mga bagay, nagpapabagsak lang sa akin, nagpapalipol sa akin, kaya gusto ko lang mabuhay na nakadikit sa salita ng Diyos. 우리가 이제 구원을 받았으니까 이제 우리는 그런 아말렉과 함께 살 수 있는 사람이 아니라는 것이. Dahil tayo ay mga ligtas na tao na, tayo na yung mga tao na hindi na bagay dumidikit sa mga Amalek. 앞에 2절을 보세요. 앞에 2절. Tignan naman po natin ang verse 2. 자, 또 이거 읽어봅시다. Basahin din po natin ang sabay-sabay. 시작. Start. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. 여기서 하나님은 뭐라고 이야기하냐면은 그 후로는 다시 사람의 정욕을 쫓지 않고 하나님의 뜻을 쫓아 육체에 남은 때를 산다. Ano naman po bang sinabi dito? Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa iyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. 여기서 하나님의 뜻을 쫓아 사는 그 이유가 뭐냐면은 Kaya ano po ba yung dahilan na mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos? 그런 육체의 정욕과 육체가 우리를 속이고 유혹하고 뒤통수를 쳐서 우리를 넘어뜨리려고 하는 걸 예수님이 아셨기 때문에 그 육체를 못 박았단 말입니다. 십자가에. Yung itong masamang pita, yung ganitong pagnanasa, alam ng Diyos na meron tayong ganitong mga bagay, kaya yung laman natin ay pinako na ni Jesus kasama niya sa krus. 그래서 우리 이제 남은 육체의 때는 우리가 하나님의 뜻을 쫓아 육체의 남은 때를 산다는 거죠. At pagkatapos noon, yung panahon naman na natitira sa atin sa laman, ay yung pamumuhay naman natin na hinahabol natin o nabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. 자, 1절을 또 읽어봅시다. 1절 거꾸로. Verse 1 naman ay basahin po natin, pabaliktad. 자, 시작. Start. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng ngayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. 그래서 예수님이 이 육체가 아말렉이기 때문에 이 육체를 내려야 되는 걸 아시기 때문에 예수님은 우리가 그런 육체에게 더 이상 끌려다지 않도록 하기 위해서 자신의 몸을 우리 육체가 받아야 할 죄에 대한 형벌의 값으로 주어서 예수님이 십자가에서 못 죽으면서 그 육체를 끝을 내 주었다는 거죠. Kaya itong si Jesus, alam na niya mismo na yung laman natin, ito yung nagpapasinat sa atin, ito yung nagsisilbing Amalek. Kaya ginusto niya na ito yung lipulin niya. Kaya ito ay sinama niya sa pagpapako kay Jesus sa krus para ito na ay malipol sa atin at tayo na ay maliban mula sa ating laman. 우리가 예수님이 저 육체로 우리가 당해야 될 육체의 고통 그 모든 걸 다 받으셨네. 그래서 육체의 형벌을 가해서 육체가 이제 끝이 났네. 육체가 십자가에 못 박혀 죽었네 하는 그 믿음을 내가 그대로 받아서 그걸 내 마음의 갑옷으로 삼으라는 거지. Kaya sinabi na dapat tayo, malalaman natin, matutuklasan natin, si Jesus pala, nalaman niya agad na ang ganitong mga pagnanasa, ganitong mga kasamaan sa aking laman, ay ganitong magsisilbing Amalek sa atin. Kaya ito ay tinanggal niya, ito ay sinama niya sa krus para ipako. Tapos ngayon, itong pananampalataya na to ang dapat gamitin natin bilang ating shield, ating armas para sa paglalaban. 그래서 모든 육체는 전부 다 아말렉이구나. 그러면 내가 더 이상 육체를 믿지 말고 살자. 이렇게 딱 받아들이면 내가 아말렉 죽이라는 명령이 하나도 어렵지 않다는 걸 알 수 있는 거예요.
At pag malaman natin na lahat pala ng ganitong klase mga utos ay hindi pala mahirap gawin. Kung ganon, at pag malaman natin yung lahat ng ganitong laman ay madumi talaga, ito yung nagsisilbing Amalek sa atin, hindi na mahirap sa ating gawin na lipulin ang ating laman. 그래서 우리가 이 말씀을 들었을 때 남녀와 소아와 젖먹이와 우양과 약대와 낙타 다 이제 쳐죽이라는 말이 아무리 내게 좋은 것이 있고 아름다운 것이 있고 유용한 것이 있어도 다 버리라는 뜻이구나. Kaya kung marinig natin itong salita na to, na dapat ganitong ilipol, patayin ng lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno, ibig sabihin pala nito, lahat ng akin, lahat ng mga nandito ay kailangan na palang lipulin. 이런 것들이 얼마나 유용해요. 우양 얼마나 유용합니까? Di ba kung isipin po natin, sobrang mga nakakapakinabang itong mga bagay na to, yung baka, tupa, 자, 그다음에 약대, 나귀 아주 용도가 좋은 거예요. kamelyo, asno, di ba sobrang mga sila, magagamit natin, sobrang useful sila. 그런데 그걸 멸하라니까 저걸 죽이면 내게 상당히 힘들 텐데 내가 어떻게 살지? Pero lahat daw ng mga ganun ay kailangan din lipulin. Pero kung malipol natin yung ganitong mga bagay, sobrang mahihirapan tayo sa buhay. Paano ako mabuhay noon? 저런 걸 전부 잡아가지고 우리가 백성들에게 나눠주면 논도 갈고 밭도 갈고 생산도 많이 하고 야 이거 유용할 텐데 그런 yung 마음이 mga, 들잖아요. di ba, natural lang na magkakaroon tayo ng puso na yung mga ganun. Pagkunin natin yung mga magaganda lang naman. Yung mga magaganda lang naman yung kukunin natin. Tapos ito, yung iba, papakainin natin sa kanila. Tapos sila yung mga gagamitin natin sa pag-aararo ng mga bukid. Sobrang magiging produktibo ang pagbubuhay natin. 그런데 우리가 알아야 될 게 뭐냐면은 그 소속이 아말렉이라는 거지. Pero ano po ba yung kailangan natin malaman? Pero itong mga hayop na to, bilang pa rin sila sa Amalek. 그러니까 말씀 아닌 것들은 아무리 아름다워 보이고 유용해 보이고 가치 있어 보여도 전부 다 쓰레기고 버려야 될 거라. Kaya lahat ng mga bagay na hindi nabibilang sa salita, kahit sobrang mukha silang maganda, kahit sobrang mukhang nakakapakinabang sa ating buhay, lahat dapat ay itapon. 전 세계에 있는 모든 데이터가 요즘 챗 GPT에 다 들어 있잖아, 그죠? Di ba? Lahat ng mga data ng nasa buong mundo, ngayon ay nakikita na natin, ma-access na natin sa ChatGPT. 그 챗 GPT가 제일 거짓말을 잘한다더라고. 여러분 알고 있습니까? Pero alam niyo po ba, sobrang magaling daw magsinungaling ng ChatGPT. 그거 믿고 그거 그대로 따르다가 여러분 골로 가는 수가 있단 말입니다. Kaya pag dito po kayo nagtiwala, tapos dito lang yung pinagbabasehan ninyo, ay posibleng kayo ay babagsak. 자, 여러분들이 문제가 있어가지고 하나님께 질문했을 때 하나님이 주신 말씀 한마디를 따르겠습니까? 챗 GPT에게 질문해가 챗 GPT가 요리요리 하라 할 때 그걸 따르겠습니까? Halimbawa, ganito yung nangyari. Meron kayong problema. Tapos tinanong ninyo yung Diyos kung ano ang dapat gawin. Tapos merong sinabi yung Diyos. Yun po bang susundan ninyo o yung sagot ng ChatGPT yung susundan ninyo? 챗 GPT가 막 그 세계 저 모든 정보를 0.1초 만에 쫙 돌려가지고 답을 탁 내준단 말입니다. Pero itong ChatGPT kasi, within 0.1 second, ay bigla siyang magpapakita ng sobrang mahaba at sobrang logical na mga data na dapat magagamit mo sa buhay. Ganun yung ibibigay niya. 그걸 믿고 와우 마갈링 하면서 만약에 그걸 받아들이면 여러분들이 지혜로운 사람입니까? Halimbawa, dun po kayo nagtiwala, tapos bigla sinabi nyo na lang na, sobrang galing naman nito, tapos dun lang kayo maniniwala. Kayo po ba ay matuturing mga marunong na tao? 그 챗GPT에서 나오는 게 뭐냐면은 아주 유용해 보이고 가치 있어 보인다는 거야. 그 우양과 약대와 나귀처럼 쓸모가 있어 보이지만 그거 전부 다 아말렉이란 말이야. At yung mga bagay na pinapakita doon sa may ChatGPT ay mukha silang mga epektibo, sobrang makakapakinabang, ganun mga bagay, para mga baka, tupa, kamelyo at asno. 여러분 하나님의 성경 말씀에서 있는 한마디를 믿겠습니까? 아니면 챗GPT가 주는 답을 믿겠습니까? Kayo po ba, magtitiwala po ba kayo sa isang salita na binigay ng Diyos o magtitiwala kayo sa lahat ng mga data na binigay ng ChatGPT? 그걸 여러분들이 알아야 된다는 거지. Yun po yung bagay na kailangan natin malaman.
챗 GPT 믿으면 나중에 뒤통수 맞아요. Pag magtiwala po tayo sa ChatGPT, tayo ay mababatukan. 항상 이 세상에 지혜롭다는 박사, 뭐 철학 박사, 무슨 박사 뭐 다 많아도 전부 다 사기꾼들이고 그 믿을 거 하나도 없어. Lahat ng mga tao sa mundo na sinasabi nila sila yung mga pinakamahusay, mga doktor sila, sila yung mga magagaling, mga intelektual sila, lahat nun ay mga manloloko lang. Wala nang kayong pagtitiwalaan doon. 진짜 여러분들이 아말렉을 멸하는 이 하나님의 마음을 알면 난 말씀만 믿고 살래요. 말씀만 믿으래요. 그렇게 되면서 복을 받을 겁니다. Kung malaman lang po ninyo kung ano yung puso ng Diyos sa ganitong paglilipol ng Amalek, ay magkakaroon din kayo agad ng puso na gusto ko lang pong mabuhay ayon sa salita, para sa salita. 그래 사울의 왕이 그 말을 듣고 예 알겠습니다 하고 탁 나와가지고 아말렉을 치러 갔어요. Itong si Haring Saul, narinig niya ang ganitong utos ng Diyos. Tapos umalis na siya para puntahan, para lipulin na itong Amalek. 치러 가서 딱 보니까 아이고 이거 너무 아까운데 하고 못 치겠는 거라. Nung pagpunta niya doon, nakita niya sobrang sayang naman kasi masyadong magaganda kaya hindi niya tumalipol. 자 여기서 이제 뭐라 돼 있냐면은 Tingnan po natin dito, 8절을 봅시다. tingnan po natin ang verse 8, 7절을요. verse 7. 읽어보세요. Masahin ko po. At sinaktan ni Saul ang mga Malesita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. 자, 여기 보면 사울이 치긴 쳤지요, 그죠? 아말렉을 치긴 쳤어요. Kaya nakikita natin dito, sumunod naman si Saul. Sinaktan ni Saul ang mga Malesita. 말씀을 따르는 것 같아 보였어요. Kaya mukha namang sumusunod siya sa salita ng Diyos. 근데 8절을 보세요. Pero sa verse 8, at kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Malesita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. 자, 이제 아말렉을 아가 왕을 탁 잡으니까 사울 왕이 야, 요거 쓸모 있겠는데 왕 하나는 백성 10,000명보다 낫잖아. 요거 죽이면 안 되겠다. 살렸다가 요걸 볼모로 잡아가지고 유용하게 써먹자. 이런 생각이 들어온 거라. Kaya itong si Saul, nung nakita niya itong hari ng Amalek, bigla niyang naisip na, ito naman sa tingin ko, mapapakinabangan ko pa to. Diba, meron ngang kasabihan na mas mahalaga yung isang hari kaysa sa 100,000 mga mamamayan. Kaya siya, kukunin ko tong buhay. 그래 아각을 안 죽이는 거예요. Kaya itong si Agag ay iniwan niyang buhay. 왕의 가치는 백성 10,000명보다 낫잖아. Diba, yung halaga ng hari ay mas mahalaga pa kaysa 10,000 mga mamamayan. 그러니까 이거 그냥 왕인데 죽여버리면 너무 아까워. 안 돼. 살려줘. 살리나. 생포로 해. Yang inisip niya, siya, ito naman kasi, hari naman kasi to, kaya sobrang sayang naman yung ganito, kaya sige, hulihin na lang natin siya pero buhay. 그래서 안 죽였어요. Kaya hindi siya pinatay. 이게 하나님 보실 때 사울 왕의 죄가 됐다는 거지. Yung ganitong mga bagay ay nagsisilbing kasalanan sa harap ng Diyos. 아니 사울 이놈이 세상에 내 말을 업신여기고 아가 왕을 안 죽이네. Ito pala si Saul, kahit pumupunta pala siya doon sa may Amalek, tapos nakita niya ang mga galing sa Amalek, pero hindi pala pinapatay lahat. 이게 이제 하나님의 눈에 딱 보였다는 거지. Ito ay biglang napansin ng Diyos. 자, 9절 다 같이 읽어봅시다. 9절. Verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 자, 고. Start. Ngunit pinaghihinayangan ni Saul at ang bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat na mabuti at yung mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabulukan ay kanilang lubos na nilipol. 자, 여기서 지금 이야기하고 있는 게 뭐냐면은 죽이기도 많이 죽이긴 했어요. Ano po bang sinabi dito? Oo, marami naman silang nilipol talaga. 그런데 어떤 것만 죽였냐 하면은 그죠? 가치 없고 낮은 것만 죽였단 말입니다.
Pero ano lang po ba yung mga nilipol nila? Yung mga bagay na hamak at walang kabuluhan. 그런데 반대로 가치 있고 좋아 보이는 것은 굉장히 많이 또 살리기도 했다는 거지. Sa kabaligtaran naman, yung mga merong halaga at yung mga sa tingin ninyo ay mabuti, kung sila naman ay lahat ay niligtas nila. 그래서 보면은 양과 소의 가장 좋은 것, 기름진 것, 그죠? 모든 좋은 것들을 남겼단 말입니다. Sinabi po dito, mga pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, lahat ng mabuti. 여러분도 보면 그런 게 있다는 거죠. Kung ganun kayo din po, di ba, merong mga ganito. 여러분도 여러분 생각에서 요건 내 생각이지만 참 좋네, 좋은 아이디어네, 요건 내가 버리면 안 되겠다, 이런 게 있다는 거지. Yung mga tipong mga kaisipan ninyo na, eto kasi, kahit nanggaling siya sa sarili kong kaisipan, medyo maganda naman kasi itong idea na to, medyo maganda naman kasi yung ganitong plano na to, sige, ito, iwan ko na lang. 그런 것들이 하나같이 전부 다 하나님 보시기에는 악한 것이고 아말렉이고 다 버려야 할 건데 우리는 그런 것들은 안 버리기를 원한다는 거지. Lahat ng mga bagay na to, lahat sila ay mga bagay na dapat lang lipulin sa harap ng Diyos, pero sa paningin kasi natin ay hindi, kaya iniiwan natin. 그래서 내가 하나님 말씀이 아닌 줄 알면서도 요거는 괜찮아, 요거는 내가 사용하고 싶어, 요거는 내가 다음에 이용해야지 하면서 내가 남겨두는데 요게 결국은 내 뒤통수를 치면서 나를 망하게 한다니까. Kaya yung mga tipong mga bagay na sa tingin natin, ito okay lang to, ito iwan na lang yan, ito iligtas na lang natin muna sandali. Pero lahat ng mga bagay na to sa pinakahuli ang babatok sa atin. 그러니까 여러분들이 어떻게 사탄에게 속느냐면은 가치 있고 좋은 것은 남겨놔야겠다는 요 생각에 사탄에게 속는 거예요. Kaya saan po ba, anong klaseng kaisipan po ba ang dinadaya tayo ng Satanas? Yung mga kaisipan na itong bagay na to, okay naman to, maganda naman to, kaya dapat ito ay iwan. Yun ang mga pandaraya ni Satanas sa atin. 어떤 문제가 있고 어떤 일이 있어도 알겠습니까? 내가 보기에 아무리 좋고 아름다워 보이도 아니다 싶은 하나님 말씀만 다르면 무조건 다 버려야 한다는 거죠. Kaya naintindihan niyo po ba kung ano ang sinasabi ko? Kahit anong klaseng magandang ideya pa yan, kahit anong klaseng magandang kaisipan pa yan, kung sinabi ng Diyos na lipulin ay dapat lipulin ng lahat. 이 말 이해됩니까? Naintindihan niyo po ba? 예, 이게 중요하다는 거죠. Ito yung importanteng bagay. 이해되시죠? Naintindihan niyo po ba? 그러니까 여러분들이 하나님 앞에서 이게 쏘면 안 되는 거예요. 가치 없고 낮은 것은 진멸하지만 내가 보기에 좋은 거, 아름다운 거, 살찌고 이런 것들은 남겨놔야겠다. 이런 여러분의 생각에 쏘으면 나중에 그것 때문에 뒤통수 맞는단 말이에요. Kaya kung naiisip ninyo na, oo, sabi nga ng Diyos sa akin, ang utos nga sa akin ng Diyos ay lipulin ng lahat ng mga kaisipan. Pero ito naman kasi sobra siyang maganda. Ito naman masyado siyang sayang. Tapos pag ito ay iniwan natin, kung ganoon ito ay balang araw ay hahampas sa atin sa hulihan natin. 자, 우리가 구약 성경에 보면은 대표적인 인물이 하나 있는데 Sa lumang tipan, meron pong isang tao na sikat. 그 나만의 그 엘리사의 종 있잖아, 게하시. Diba si Gehazi? Siya yung alila ni Naaman. 그 나만의 재물의 탐이 나가지고 그걸 나만에게 쫓아가 받아가 자기 집에 감추어 두었잖아. Ang ginawa niya, di ba, yung ganitong mga yaman ni Naaman ay kinainggitan niya, ito ay kinuha niya, nilagay niya sa kanyang tirahan. 선지자가 모르는 줄 알고 싹 감춰두고 나와가지고 아무 일 없었다는 듯이 입 싹 닫고 나온대. 예? 선지자가 그걸 이야기했죠. Tapos di ba, ito kasi ay tinago, tapos ito ay kinuha niya, ito ay kinupit niya, tapos ito ay kinuha niya sa sarili niya, di ba? Ito ay nakikita dun sa may kwento. 결국 그것 때문에 게하시가 뒤통수 맞았어, 안 맞았어요? At sa pinakahuli, itong sa tingin niya ay maganda kaya ninakaw niya. Ito ba ay nagpalipol sa kanya o hindi? 결국 그것 때문에
게하시가 문둥병이 걸려버렸잖아요. Di ba dahil sa ganong ginawa niya, sa taglamig nung panahon na yon, ay siya ay nagkaroon ng ketong. 하나님의 뜻 앞에서 하나님의 뜻이 아닌 걸 좋다고 쫓아가는 그게 결국 망하는 거라는 거죠. Kung sa harap ng kalooban ng Diyos, tapos ikaw ay pumunta ka pa rin sa ibang sarili mong kalooban na hindi tugma doon sa may kalooban ng Diyos, ay sa huli, ay babagsak ka lang din. 또 아간이라는 사람이 있어. 아간. Tapos meron ding tao na nangalang si Akan. 아간도 야 너희들 절대 블레셋에 있는 물건 그런 거 취하지 마라. 그거 취하면 저주받는다. 절대 그걸 탐내지 마라 그랬거든. Doon din kay Akan ay sinabi na wag mong kaiinggitan ng ganitong mga bagay na to. Wag kang magkakaroon ng pagnanasa sa mga bagay na to kasi itong mga bagay na to ay hindi naman talaga makakapakinabang sa iyo. Wag mong kukunin. 근데 이제 전쟁을 하러 가서 보니까 너무너무 아름다운 게 많은 거예요. 가치 있는 게 많은 거예요. Pero nung pumunta siya sa panahon na to, ay nakita niya agad na sobrang madami mga bagay na merong halaga. 야, 이거 버리면 안 되겠다. 이거 불태우면 안 되겠다. Itong mga bagay na to, dapat hindi siya tinatapon, dapat hindi siya sinusunog. 그거를 하나님은 다 불태워서 멸하라 그랬는데 그걸 살짝 빼가지고 자기 장막에다가 감추어 두었다는 거예요. Kaya yung Diyos, sinabi niya lahat ay dapat kunin lahat, tapos lahat lilipulin gamit ng apoy. Pero meron siyang mga tinago, meron siyang mga kinupit. 여호수아 7장 한번 찾아봅시다. 여호수아 7장. Tingnan po natin ang aklat ng Joshua, chapter 7. 7장 21절. Chapter 7, verse 21. 한번 읽어봅시다. Basahin po natin. Start. Nang aking makita sa samsamang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at ang 1 dila na ginto na 50 siklo ang timbang ay akin ngang inimbot at aking kinuha at narito nang kukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. 자, 결국은 아름다운 그 시날산 외투 한 벌에 마음이 어떻게 됐어요? 썩어가지고 저주를 받았잖아요. Kaya ano po bang nangyari dito? Diba? Dahil sa isang bagay na yon ay ganitong bumagsak tapos ay ito ay nalipol. 결국 아간은 어떻게 되지요? Si Akan po ba, ano po bang nangyari sa kanya? 그 아내와 자식들까지 전부 다 돌에 맞아 다 죽었잖아. Itong si Akan, pagkatapos ng bersikulong ito, ang kanyang asawa, lahat ng kanyang pamilya ay namatay dahil sila ay nabato. 하나님이 우리를 지키는데 하나님이면 되는데 왜 자꾸 다른 걸로 가지고 내가 나를 지켜보려고 애를 쓰느냐는 거지. Tapos kaya itong ang Diyos na nga nagsabi na lipulin ito, lipulin yan, pero bakit ba kailangan magsikap na hindi sundan ang sinabi ng Diyos? 우리가 이런 믿음을 가지면 하나님이 나를 죽을 때까지 지켜주실 것이다 믿음을 가지면 굳이 내가 나를 위하여 잔머리 굴려가면서 안 살아도 완벽하게 살 수 있단 말입니다. Kaya kung meron na tayong ganitong pananampalataya na ang Diyos na ang kikilos para sa akin, siya na ang kikilos, siya na ang ganito gagabay sa akin, kung ganon, hindi ko na iisipin pang gumamit ng sarili kong mga diskarte. 사도행전 5장에서도 그 아나니아 삽비라 부부가 하나님 앞에 그 물질을 좀 아끼려고 감추어두었다가 사도들 앞에 거짓말하고 결국은 두 사람이 3시간 차이로 남편과 아내가 둘 다 죽었잖아. Diba sa may aklat din ng gawa, nandun din ang kwento ni Ananias at saka ni Sapphira, na nung sila ay naghandog sa Diyos, diba sila ay nagbilang, meron sila mga kinimkim para sa sarili nila, tinabi nila, at pagkatapos noon, dahil sa bagay na ginawa nilang ganito, ay namatay silang mag-asawa ng 3 oras lang ang pagitan. 하나님이 드리기로 했으면 드리면 되는데 그걸 드리려니까 또 아까운 마음 들어가지고 이거 좀 빼놓자고 살짝 감추어두었는데 결국 그것이 자기들로 하여금 죽게 만들다. 그게 뒤통수 맞는 거라.
Kung ito na dapat, magkaroon na ng puso na, sige, ito, ay bibigay ko na, ihandog ko na sa Diyos. Kung gano'n dapat ihandog na, hindi yung magkakaroon pa ng dalawang isip, magdududa pa. Kung gano'n kasi, ito yung magpapalipol sa inyo. 그 하나님이 멸하라 하는 것은 멸해야 되는데 우리는 나를 위해 좋을 거다는 요 생각 하나 때문에 감춰두다가 결국 망한다는 거죠. Kaya yung ganitong mga bagay na yung mga iniutos ng Diyos pero hindi sinunod, ito yung pinakahuli na magpapabagsak sa atin. 여러분들이 알아야 되는 것은 하나님의 말씀을 그대로 따르면 그대로 따르는 그것이 나를 가장 안전하게 지키는 길이지 그 말씀에서 뭔가 내 생각에 아이고 위험해 부담스러워 그래서 내 머리를 굴려서 잔대가리굴 살려고 아말렉을 조금이라도 남겨두면 그것 때문에 여러분들이 결국 뒤통수마다 망한다는 겁니다. Kaya ito po yung kailangan natin malaman. Ganito pa lang, nagtabi ako ng sarili kong kaisipan, sarili kong mga bagay. Sa tingin ko, kala ko para ito sa kapakinabang ko. Pero sa pinakahuli ako din pala yung bumagsak. Sa pinakahuli ako pala nagpalipol sa sarili ko tulad ng Amalek. 그래서 우리가 사울 왕이 그렇게 망했는데 마지막으로 사무엘상 15장 22, 23절 읽고 마치겠습니다. Kaya sa ganung paraan, itong si Haring Saul, sa pagtatabi niya ng mga sa tingin niya ay maganda, ay bumagsak siya. Sa pinakahuli, tignan po natin ang aklat ng Samuel, chapter 15, verse 21, 22, 23. verse 22, verse 23. 자, 시작. Basahin po natin sabay-sabay, start. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunog ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng paghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong tinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. 자, 여기에서 중요한 게 뭐냐면 사울 왕이 뭐라고 간증을 하느냐 죽기 전에 Kaya ang importanteng parte dito, bago po namatay si Saul, Haring Saul, ano po bang pinatotoo niya? 내가 성공의 열쇠는 잘 모르겠지만 멸망의 열쇠는 내가 깨달았다. Kaya sinabi niya na ang susi para sa pagtatagumpay ay hindi ko pa alam. Pero ang susi para sa pagbagsak ay natutunan ko na. 멸망의 열쇠는 내가 나를 위하여 좋고 아름다운 걸 내 마음에 버리지 않는 것이다. Ang susi para sa pagkabagsak ay yung pag-iisip ko para sa sarili ko na hindi na ako susuko ng ibang mga bagay kundi ang sarili ko lang ang aalagaan ko. 이게 사울 왕의 간증이라. Yun ang naging patotoo ni Haring Saul. 성경에는 없지만은 죽을 때 그런 간증을 했을 것 같아요. Ito ay wala naman sa Biblia, pero sa tingin ko ganito yung patotoo ni Saul nung siya ay pamatay na. 그래 여호와를 위한다는 그 거짓된 명분을 하나 세워놓고 자기가 보기에 좋은 걸 다 남겨놨는데 결국 그것이 자기에게 뒤통수 맞는 결과가 되어서 망해버렸다는 거. Kaya sa tingin niya ay ganitong mga magagandang mga bagay tinabi niya, pero ito pala sa pinakahuli, nalaman niya ito ay sinungaling, kaya sa pinakahuli, ito yung nagpahampas ng kanyang hulihan. 여러분 모두가 이제 오늘 이 읽은 이야기를 통해서 가치 없고 낮은 것만 진멸하고 보기에 좋고 아름다운 걸 남겨두는 그 삶을 끝내야 됩니다. Kaya sana ngayong araw na to, sa pagbabasa po natin ng kwentong ito, ay malaman po natin na hindi natin pipiliin na ito mukha itong nakakapakinabang, ito hindi, tapos ito ay pipiliin natin, pero dapat marunong tayo na lahat ay yung mga walang kabuluhan ay dapat lipulin. 네, 말씀과 다른 어떤 좋은 것도 좋은 거 아니고 어떤 가치 있는 것도 가치 있는 게 아닙니다. Kahit anumang bagay yun, basta iba yun sa salita, kahit gaano pa siya kaganda, kahit gaano pa siya kamukhang mahalaga, ay hindi yun maganda at hindi yun mahalaga. 그리고 말씀이 여러분들에게 말할 때 진짜 말씀이 부담스럽고 망하게 할 것 같고 두려움을 주고 막 그래도 말씀이 그렇다면 그게 맞는 겁니다. At kung kailan binigyan kayo ng salita, at mukhang itong salita na to yung magpapabagsak sa atin, mukhang itong salita na to yung hindi nakakapakinabang sa atin, pero kahit na,
Yun ang tutulong sa atin. Yun ang magbibigay pakinabang sa atin. 그래서 결국은 사울 왕은 여호와께 버림을 받잖아, 그죠? 예, Kaya sa 그게 pinaka 바로 자기를 망하게 하는 어리석은 자들의 모습이라는 거죠. Kaya 'di ba sa pinakahuli, itong si Haring Saul, makikita natin na sa pinakahuli, siya 'di ba yung pinabagsak ng Diyos, siya yung pinalipol. Doon natin makikita kung paano siya bumagsak. 우리는 여호와께 버림받아서 지옥 가고 그런 건 아닙니다. 여러분들 Tayo, hindi naman 버림받는다는 말을 오해하면 안 되고요. 버림받는다는 말은 쓸모없는 사람이 된다는 뜻이 된다. Tayo naman, sa atin naman, di naman mangyayari yung ganito na itatakwil tayo ng Diyos dahil sa kanyang parusa, tapos tayo ay papatayin na, lilipulin. Hindi ganon. Pero gagawin tayo na walang silbing mga tao. 예, 사울 왕 때는 구약 시대 때이기 때문에 버림받았지만 우리 때는 은혜 시대 때이기 때문에 우리가 버림받지는 않지만 우리 삶 자체가 쓸모없는 인간이 되어 버린다. Nung panahon naman ng Haring Saul kasi, noon kasi siya ay matatapon pa, siya ay malilipol pa, posible ang ganung mga bagay. Pero ngayong panahon na to hindi na ganon, tayo na ay gagawin mga taong walang silbi. 그래서 말씀이 어떠든 간에 말씀은 순종하는 게 그게 가장 하나님을 기쁘게 하는 거예요. Tapos yung pinakahuli, pinakaisang bagay na kailangan natin gawin para mapasaya ang Diyos ay yung pagsusunod lamang sa salita ng Diyos. 예, 오늘 주일 예배 여기까지 하겠습니다. Hanggang dito na lang po yung Sunday service natin. 기도하겠습니다. Nalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Mang Diyos, marami pong salamat. 사울 왕의 그 삶을 보면은 하나님을 섬기는 모양은 갖고 있었지만 Hanggang ngayon, itong si Haring Saul, sa panglabas na anyo mukhang siya ay sumasamba sa Panginoon, siya ay nagsisilbing sumusunod sa salita ng Panginoon. 근본이 말씀으로 인하여 사는 자가 아니라 자기를 위하여 살려고 많은 것을 준비하는 그런 사람이었습니다. Pero dahil sa pinakapinanggalingan niya, hindi siya nabubuhay na sumusunod sa salita, pero nabubuhay siya na pinipili niya pa rin ang mga bagay na kasunod-sunod sa salita at yun lang ang ginagawa niya. 그래서 그가 많은 것들을 남기고 감추고 했는데 결국은 그 때문에 뒤통수 맞아서 멸망을 당하고 말았습니다. Kaya maraming mga bagay, tinago niya, ito ay mga ganitong tinakpan niya, pero ganitong mga bagay ang sa huli ay nagpabagsak sa kanya. 우리가 하나님만 믿으면 그 하나님은 우리에게 아무 부족함이 없습니다. 영원히 부족함이 없습니다. Kung kami po ay maniwala lamang sa salita ng Diyos, kung gano'n ito na ay hindi na magkukulang walang hanggan. 그게 바로 하나님의 힘이고 우리에게 주신 말씀의 약속의 힘입니다. Ito po yung lakas ng Diyos at ito yung lakas ng pangako ng Diyos na binigay sa atin. 그래서 우리가 사울 왕처럼 어리석게 나를 지키기 위한 내 자신의 방법이나 수단에 의지할 것이 아니고 오직 말씀에 의지하는 저들 되기를 바랍니다. Kaya sana kami po ay maging mga tao na hindi sumusunod sa sarili naming mga paghahatol na ganito, pero ayon sa pagsasalita sa amin ng sa Diyos. 우리가 이 사울 왕의 삶을 하나의 교훈으로 삼아서 다시는 사울 왕과 같은 어리석은 삶이 되지 않게 되기를 바랍니다. Kaya yung ganitong buhay ni Haring Saul ay sana magsilbing isang ehemplo sa amin na kami po ay hindi na mabuhay tulad niya. 오늘 우리에게 귀한 주일 예배를 주신 주님께 감사드립니다. Magpapasalamat po kami sa Panginoon na binigyan niyo kami ng Sunday service ngayong umaga. 여기 자매들이 이 말씀에 의하여 오직 여호와만 섬기고 여호와께 순종하는 그런 복된 사람이 되기를 바랍니다. At sana sa mga kapatiran, ang kapatiran po ay mabuhay ng sobrang mapalad na tanging sa salita lamang ng Panginoon nakikinig at sumusunod. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다는 이 진리 하나를 마음에 세우게 되기를 바랍니다. Kaya sana magkaroon ng ganitong katotohanan sa puso na yung pagsusunod lamang ay mas maganda pa kaysa sa mga sarili mga karunungan sa puso at yung pagsusunod pakikinig sa salita ng Diyos ay mas maganda pa kaysa sa pagiging mahusay. 주님 앞에 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon at nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.